Noong dekada 1970, ang Manila ay punong-puno ng buhay, masigla, maingay at laging abala. Ang mga jeepney ay punong-puno ng pasahero, humuhuni habang dumadaan sa matinding traffic. Ang mga nagtitinda sa kalye ay sumisigaw, nag-aalok ng prutas, gulay at merienda. Ang mga bata ay tumatakbo, nag-aaway, tumatawa at sumisigaw, naglalaro sa makitid na mga eskinita. Ito ang Manila na minahal ni Ismael Bernal. Araw-araw niyang nilalakad ang mga kalye at doon siya ay kumukuha ng inspirasyon mula sa tunay na buhay na nakikita niya. Si Ismael ay isang filmmaker na may pangarap. Ang puso niya ay puno ng mga kwento tungkol sa mga tao sa Manila. Tas kayo dyan? O, 20 na lang. 2 kilo. Magkanong 2 kilo? Habang nasa kanyang maliit na studio at iniedit ang kanyang pinakabagong pelikula, dumating ang isang liham. Mula ito sa Board of Censorship, isang grupo ng mga opisyal ng gobyerno na nagdidesisyon kung aling pelikula ang maaring ipalabas sa publiko. Ang liham ay matigas at malamig. Sinasabi nitong masyadong negatibo ang pelikula at hindi nito ipinapakita ang bansa bilang isang mayamang bansa. Inutusan siyang baguhin ang ilang bahagi nito, tanggalin ang ilang eksena o kung hindi, ipagbabawal nila ito ng buo. Pondo! Ginoo, may pinapadalang liham ang gobyerno para sa iyo na galing sa Board of Censorship. Masyadong negatibo. Ang pelikula, hindi ito ipinapakita ang bansa bilang isang mayamang bansa. Baguhin mo ang mga walang kwentang eksena at yung hindi ay magbabawal na itong ipalabas. Hindi pa naman kung ano nararapat na ipakita sa mga tao na hihirap sa ating bansa. Gusto nila maging banal at santo sa mga ibang tao. Dahil sa pagka-frustrate at pagkaligaw ng isip, nagdesisyon si Ismael na bisitahin ang kanyang matandang mentor, si Antonio Salazar. Si Antonio ay isang mas matandang filmmaker na naranasan din ng censorship sa kanyang karera. Magandang hapon, aking kaibigan. Kumusta ka, Ismael? Mabuti naman. Sige, maupo ka. Salamat. Ano yung gusto mong pag-usapan natin ngayon? Aking kaibigan, ipinagbabawal ng mga opisyalis ang aking ginawang pelikula. Ngunit wala naman akong ginawang karumal-dumal sa eksenang yun. Ipinapakita ko lang ang kahirapan at mga pagsubok na kinakailangan. Di ka nila gustong pigilan sa paggawa ng mga pelikula, Ismael. Gusto nilang kontrolin ang mga tao. Ayaw nilang makita na naghihirap ang ating taong bayan. Dahil may pinoprotektahan silang imahe sa ibang bansa. Makinig ka, Ismael. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi madali. Lalo na sa panahon ng martial law. Pero kung susuko ka, sino ang masasabi ng katotohanan? Sino ang magpapakita ng kahirapan ng ating bayan? Alam nilang masakit ang katotohanan dahil makakasira ito sa perpektong nilang imahe. Nakipagkita siya kay Maya Santos, ang lead actress sa kanyang pelikula. Si Maya ay isang batang may pasyon at naniniwala sa bisyon ni Ismael. May mahalaga akong sasabihin. Sige, pag-uusapan natin yan. Ngunit, pwede ba muna tayong upo? Mahalaga ang pelikulang ito, Ismael. Karapatan ng mga tao na makita ang kanilang buhay. Ang kanilang mga pagsubok sa pelikula, hindi ang peking masayang bersyon ng bansa. May punto ka, Maya. Mahalaga nga ito sapagkat dito makikita ang mga paghihirap ng mga Pilipino.
Sa tapang ni Maya, nagdesisyon si Ishmael na ipagpatuloy ang proyekto. Magkasama sila ni Maya sa loob ng ilang linggo. Nag-interview ng mga tao mula sa iba't ibang sektor. Mr. Ismael Bernal, ikay pinadala na naman ng Liam Galit sa mga opisyal ng Board of Censorship at ikay pinapatawag sa pagdalo sa isang pagpulong dahil sa iyong ginagawa. Sige, salamat. At ako'y pupunta para magpapagbilan sa mga board of officials ninyo. Walang ako, sir. Magandang hapon sa iyo, Mr. Ismael Bernal. Walang ako sa inyo, mga official. Maupo na kayo. Salamat. Mr. Bernal, ang pelikulang ito ay hindi maganda. Hindi ito nagpapakita ng tamang imahe ng bansa. Nais namin mga pelikulang positibo, mga pelikulang nagbibigay ng tamang pag-asa. Pero ang pelikulang ito ay tungkol sa tunay na buhay. Kailangan ng mga tao na makita agad ng mga pagsubok. Kailangan nilang maramdaman at maiintindihan sila. Pero ang pelikulang ito ay para sa kanila at hindi lang para sa imahe ng mga gobyerno. Mr. Ishmael Bernal, hindi maprobahan ang pelikulang ito sa ganitong estado. Baguhin ito o ipagbabawal namin ito. Maaaring namin gawin na ito na madali o mahirap na paraan. Ang pagpili ay sa iyo.